Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog, maaga tayo ngayon no. Ay, salamat sa dumadagdag na subscriber no. Maski pa konti-konti yan, ayos yan, basta magkakasama tayo. Ay, ang saya-saya. Nahuli na si Alice Go, di ba? Si Go Waping. Pero dapat subalit, maraming pa-selfie-selfie, di ba? Kung napanood nyo na, hindi ko na kailangan pakita, no? Pero magbibigay tayo ng reaksyon dito. Marami ho tayong pag-usapan ngayon. Si Alice Go, yung pagkakahuli na ang saya-saya, at si Bongbong Marcos, si PBBM, no? At higit sa lahat, ang star number 1 senator, si Kimo. Pag-uusapan po natin ang lahat ngayon. Si Abalos, pakinggan natin. Mayor Alice Go, isinailalim ito sa regular procedure ng PNP para sa warrant of arrest gaya ng booking at mugshot. Kakastarap po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. Yung ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. Nilinaw nito ang picture na kumakalat kung saan makikitang masaya itong nagpa-picture kay Secretary Abalos at PNP Chief Marbila. Aniya, masaya lang ito pagkatapos idulog ang kanyang death threat. Kinakonfirm po ang sinabi po ni Secretary na meron po akong death threat po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Naibalik na nga sa bansa si dismiss. O ayun. Masayang-masaya raw siya. Pag nakita niyo na, pag kamay sila ni Abalos, ikaw ang nagpa-selfie pa eh. Si Abalos, si Marbil, at nakaganon si Alice Go. Parang peace tayo Abalos Marbil peace ganun. Ay nako. Ewan. Pugante ho yan pugante. Pero pakinggan natin ang sinabi ni Excellency tungkol niya sa kumakalat na mga selfie na yan. Ito po si PBBM at ang kanyang reaksyon tungkol dito sa pa-selfie na itong sila Abalos Ito. Mali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging asal ng ilang opisyal na sumunto sa Indonesia sa naaresto at dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go para sa Pangulo. Para lang ng makabagong kultura ngayon ang humingi o magpaunlak ng larawan at marahil lang makabagong kultura pala yun. Batikos kayo ng batikos makabagong kultura pala ngayon yan. Mga magpa-selfie sa mga pugante. Tuloy. nangyari kahapon ay diskarte lang ng mga opisyal para patunayang kabilang sila na nagsundo sa wanted na dating alkalde. Ang tawag natin sa Pilipinas, we are the selfie capital of the world, di ba? O hindi nag-selfie, hindi mo naman pigilan ng tao na ngumiti. So, they just had a selfie. I don't think there's much more to it than that. Magpa-selfie sila. Mabubulitang inulan ng batikos mula sa publiko at ilang senador ang ilang larawan ni Go kasama ang ilang kawani ng gobyerno na sumundo sa kanya sa Indonesia. Binigyang diin ni Senator Rito Ontiveros ang paalala sa mga kawani ng gobyerno na hindi artista si Go kundi isang pugante na nahaharap sa kasong human trafficking. Tinawag naman na unprofessional ni Senator Joe Villanueva ang ginawa ng mga nakipag-selfie na opisyal. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Christian Yosores para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mali kayo, anong unprofessional? Bagong kultura yan Sabi ni BBM papaselfie lang pala sa pugante, masama doon. Selfie capital tayo di ba? Masama doon. Kaya wag tayong magtaka, mga friend. Kung pag nahuli si Kibuloy, kung tama yung sinasabi ni Sara na nasa sa impyerno, nasa langit na wala na selfie si Kibulog, di ba? Pero walang makakagulat baka mamaya pag totoong nahuli si Kibulog ni General Torre, pwedeng magpa-selfie ang dalawa na yan, Hari. At kung sakasakali namang mahuhuli rin si Bantag,
Oh, pwede rin magpa-selfie si Remulla at saka si Bantag, di ba? Walang masama doon. Maski pa pugante yan, pwede magpa-selfie. Selfie capital naman tayo. Si Tebes, pag pauwi na ng Pilipinas si Tebes, pwede rin magpa-selfie si baka uhuli kay Tebes. Remulla din, no? Pwede, selfie sila ni Remulla. Patay tayo dyan, no? Lord, ba nangyayari sa Pilipinas? Ay, punta tayo dito kay Kimo, At may hearing, may si Bato sa Davao, no? At wala naman tayong maasahan doon. Oo. Siyempre, panig si Bato doon sa sa KJOC, pero lang ako dito. Magbibigay lang ako tayo ng reaksyon dito sa ating number 1 senator, Kikimo, na? Sandali, hintayin nyo, Iseset ko lang. Mantakin mo, no, mga friend. May si Kimo, mahaba pa oras natin. Kukulabin to tayo, mamaya. Hihingi ka pala, guwawaping, ng proteksyon dahil ikaw may death threat, kaya ka masaya dahil you feel safe. Nakausap mo na, nakita mo na si Benhur Abalos, si DILG. Di ba? Ba't tumakas-takas ka pa? Syunga ka rin, kung nadali ka, meron ka palang death threat, di doon ka, gumasta ka pa, May balitang 200 million ang nagastos mo sa pagtakas mo, balita. Kayong mga, si Ilago, tsaka to si Cassandra Leong, di ba? Tumakas-takas pa kayo. Yun pala, may death threat ang buhay nyo. Si Cassandra Leong, tumawag pa kay Dan Alvarez, kay Dan Fernandez na ayaw daw niyang maipit sa nag-uumpugang mga bato, malalaking bato. Ito mga to talagang maski mo, may mga dragon ho sa likod nito. Pero very professional ho sila sa paglulubid ng kasinungalingan. Totoo. Kababata, meron din ho kaming nakalaban na ganyan panahon ho ng Talino Warriors. Itong si Francis Leo Marcos. Ewan ko anong nangyayari sa Pilipinas. Tatay niya raw si Marcos, pero ang birth certificate niya, ang nakapirma, si Pacifico Marcos. Kapatid daw niya si Marcos. Sobra na hong kabaliwan niya, pero wala tayong magagawa Nakalaya pa nga di ba? Kalatnik bata namin ni Kalatnik, si Kabayo. Hihingi ka pala ng proteksyon dahil may death threat ka. Ba't hindi ka pa sumuko nung panahon pa pumunta ka na agad, tumawag ka lang kay DILG secretary na sunduin mo ako dito. Ba't tumakas ka pa? Doon din lang pala tumbok mo. Go Waping. Titingnan natin kung ano mangyayari sa Lunes, no? May kabang-abang naman tayo sa Lunes at haharap na nga ho ito si Pakyut. Puro Pakyut no? Si Cassandra Leong, Pakyut din. Di ba? Mga artistahin itong mga to. Hindi na lang kayo nag-bold. O kaya nag-Viva Max kayo. Mga, ewan ko sa inyo. Pero dadami lang kwarta, mga boss. Mantakin mo. 24 years old yung Cassandra Leong. Putik yan, Bilyonaryo. Eto naman si Alice Goo na to. Guwaping na to ba? Bilyonaryo. Pero, hindi ho nakapag-aral si Cassandra Leong. Siya raw ay isang kick-out. Nakapagtapos daw siya ng elementary po. Ginagago niyo itong mga tao, mga Pilipino. Putak yan. Mga gago. Ewan. Mapapamura ka Pag punta ni Abalos, kinamayan siya agad si Alice Goo. Ikaw pala si Alice. Secretary, hingi ako ng tulong sa inyo. Meron ako death threat. Ako bahala sa iyo. Sabi, nagkita na tayo. Saan? Sa Tarlac. Magaling yung mga bunganga ng mga babae. Mga sanay talaga sa boka Pag mahina-hina ka, iikot ka. Diba?
Ay, pumunta na ho tayo dito kay ano, kay Kimo, ha? Tong Kimo na to eh. Ewan ko ba rito? Tuloy mo, Kimo. To my colleague, Senator Robinson Padilla, for his opening statement. Okay. You have the floor, Your Honor. Opening statement ni Kimo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magbati po inyong lahat ng kapayapaan, awa at mahaba-haba ho ito, ha? Pero pagtiisan na natin. Sige. Pagpapala po ng nag-iisang Diyos. Ako po ay nagpupugay unang-una chairman po ng komite, Senator Bato de la Rosa. Amin pong pinagmamalaki, balls of steel. Siya po ang aming pambato, pinakamata. Balls of steel. Puta, tibay. Pambato pala nila to si Bato eh. Tuloy mo, Kimo. Tapang senator. Isa pong karangalan ang mapatabi sa kanya sa oras na ito. At pangalawa po, nagpupugay din po ako sa mayor ng Davao City, Mayor Baste Duterte. At sa lahat po ng mga panauhin namin sa pagpupulong na to, mabuhay po sa PNP, mabuhay sa ating po mga taga-gobyerno, at siyempre po sa KOJC. Peace be with you. Peace be with you. Ako po ay bago sa larangan ng politika. Bagamat ang aking pamilya ay alam na namin yan. Sige, tuloy mo. Nabago ka lang sa politika. Malas ka namin. Politika. Pero ako po ay kailanman hindi ako nagnais na mapasok sa politika. Siguro dahil sa mga sitwasyon na ganito. Visit ka? Kailan daw hindi siya nagnais mapasok sa politika? Eh, ba't nandiyan ka? Hindi ka pa mag-resign? Cookie mo ka eh. Kailan daw hindi siya nagnais mapasok sa politika? Siya nga talaga to. Pag napanood dito ni Mima Alicia, babanata na naman to eh. Tuloy. Ito po ay para sa akin, ang una nating dapat isipin lahat ay ang konstitusyon ng Pilipinas. Yan po ang pinakamataas na batas, ang saligang batas. Narinig mo yan, ha? At sana po, bilang tayo po ay nasa gobyerno, at ang mga kasama naman po natin sa KJOC, tayo pong lahat ay isa. Bilangin nyo mga boss, ha? Ang pinag-uusapan dyan, Kimo, KOJC. Ang alam mo naman, apat na letra lang, hindi mo pa mamemorya. KJOC raw. Isa, ha? KJOC. Lahat talaga to. Tuloy mo. Isa na, KJOC. Ang pinag-uusapan niya. Dito, KOJC. Ang alam niya pinag-uusapan, KJOC. O, tuloy mo, Kimo. Okay. Ay Pilipino. At tayo po'y minsan nagkasama-sama. Dahil sa pagmamahal po natin sa bayan natin, at tayo po'y sumusunod sa konstitusyon. Sana po, ang pakiusap ko sa dalawang panig, sa usapin po ng pagdinig na ito, wala po ditong sasabihin ay maka-Duterte kami. Yan ang sinasabi. Kaya nyo ginagawa yung hearing na yan kasi maka-Duterte kayo. Eh ano ka nga ba? Ano ba tawag mo sa'yo? Hindi ka maka-Duterte. Sasama ka pa nga kay Duterte sa dahig pag na-aresto siya, di ba? Iiwan mo yung Pilipinas. Tapos ayaw mo sasabing maka-Duterte ka. Kung ano, Kimo, kung nga kami niloloko. O, tuloy mo. Sakit ulo ko. Alam mo mga kababayan, kapag hindi po tayo tumigil sa ganitong paniniwala, hindi tayo aasenso. Buti, alam mo. Kami po ay inhalal ninyo. Pag hanggang ang mga Pilipino ay bumoboto ng kagaya mo, talagang walang asenso. Tuloy mo. Para maging tagapagsalita po ninyo, maging boses po ninyo. Sige. At dito po sa usapin nito,
Wala po kami ditong pinapanigan. Ang pinapanigan namin kung ano ang sinasabi ng saligang batas. Talaga lang, ha? Tuloy mo. Yun po ang susundin natin. Sige. Doon po tayo pupunta lahat pagkatapos ng usapin nito. Kahit anong ihampas. Kimo, ibig mo sabihin, tama yung ginagawa ni Kibulob na magtago sa batas. Ha? Wanted na yan. Pati FBI wanted yan, Kimo. Yung hinihiring ninyo na yan. Tuloy mo, sige. Ito sa amin dito na batas na ginawa lang namin sa Senado, sa Kongreso, hindi po yan pwedeng manaig sa saligang batas. Sige, tira. Kaya mga kababayan, sa usapin nito, sana ang pakiusap po natin sa lahat. Kung paano po tayo magkakaroon ng katahimikan, kapayapaan. Paano na? Madali lang yan, Kimo. Pasukuin mo si Kibulob at payapa. Kaya lang naman nagkakaguloy kasi ayaw sumuko nga. Yan eh. Putative na yan. Ikaw naman, Kimo. Tuloy mo. Natin ito matatapos. Nang wala po tayong sinasagasaan na kahit na anong karapatan ng inosente. Doon po sa mga sinasabi na may nagre-reklamo sa kanila. Wala po tayong ano dyan. Kailangan nilang sagutin ang sinasabi ng batas. Sige. Pero doon po sa mga taong walang kinalaman. Ang sinasabi ng batas, Kimo, dapat hulihin ang fugitive. Simpleng-simple yan, Kimo. Pero yung ginagawa niyang boss mo, na best friend mo, nagtatago. Kaya ganyan na nangyayari, Kimo. Nakikiusap po ako sa inyo. Malinaw po ang paghihiwalay ng simbahan at ng Estado. Kanina po, maaaring sasabihin ng karamihan na si Robin Padilla, ex-convict yan. Ano ba? Alam niyo, sa totoo lang ho. Hindi ba ex-convict ka naman talaga? Anong sa totoo lang? Nabanggit ako sa totoo lang. Idol ko to ex-convict ka naman talaga, di ba? Tuloy mo, Kimo. Naiyak ako kanina nung pumasok ako sa katedral. Bakit? Ng KJOC. Bakit ka naman naiyak? Pero naging kaugalian ko na po yung pag pumapasok ako ng kahit anong simbahan. Nag-aalis po ako ng sapatos. Ganon? Pero kanina, hindi ko po nakilala na katedral yun. Hindi po ako nakapag-alis ng sapatos dahil huli na po nung sinabi sa akin na katedral pala yun. Kita mo? Hindi mo kang simbahan, di ba, Kimo? Yung napasok mo, nagulat siya. Hindi mo kang simbahan. Saka lang daw niya nalaman na yun ang katedral. Hindi katedral yan. Kampo yan. Tuloy. At sa dami po ng tao kanina doon, hindi ko na po alam kung investigasyon ba yun ng Senado o investigasyon ng media. 2 beses po akong naitulak, tinamaan ng camera. Buti, hindi ka nabukulan. Sige, tuloy mo. May mga bagay sa Pilipinas, mga kapatid, mga kababayan, hindi naman puro sensationalize natin. May mga bagay na kailangan naming magtrabaho. Trabaho ka ba? Paano po tayo magtatrabaho kung hindi kami makalapit doon sa gusto nyong... Ganyan ang ginagawa ng mga miyembro ng Kibulob Hindi makapagtrabaho yung mga pulis dahil hinaharang nila di ba? Tuloy mo. Makikipag-usap kami doon sa mga pulis. Ayaw makipag-usap sa amin. Hindi naman ako nag-iimbestiga. Gusto ko lang kamustahin dahil alam naman lahat na PCCR ako, criminology ako, nangarap ako maging pulis. Parehas mo na tayo, Kimo. Saan ka ba nag-aaral, Kimo? Ako sa PCCR ako. Philippine College of Criminology ako Doon sa may malapit sa Piatti. Layo ang lalakarin ko. Pero hindi ko natapos, Kimo. Kasi nga, working student ako Ikaw ba, bakit hindi ka ba nakatapos, Tuloy. Tumabi ako sa mga pulis, nakikipagkwentuhan ako, ayaw makipag-usap sa akin, pambihira.
Baka hindi ka nakilala, Kimo. Sana nagpakilala ka na ako si Kimo. Nagsusuklay ng bagote. Ako ang number 1 senador. Ganon. O, tuloy mo. Kayo naman mga polis, dapat kinausap niyo si Kimo. Talaga, di naman pala siya nag-i-investigate. Nagtatanong lang siya eh. Tuloy mo. Sakit ng ulo ko siya, Kimo. Paano tayo matatapos? Na? Mga kababayan, kung pasukuin niyo si Kibulog. Pakiusapan niyo si Kibulog. Punta kayo. Kaya ikaw, si Bato. Sino pa na? Si Duterte. Yang mayor dyan. Yung Pulong Duterte, Vice Mayor. Maski kayo lang, kayang-kaya ninyong kunin si Kibulog eh. Para sumuko eh. Kayang-kaya niyo kausapin eh. Pero ayaw niyo. Gusto niyo talaga gulo eh. O, di ba? Nagtatrabaho yung mga pulis, Kimo eh. O, tuloy mo. Sana, Chairman, ang maging tulong nitong pagdinig na to, matapos ang kalbaryo ng KJOC, matapos KJOC na naman, ha? Pangalawang KJOC yan. KOJC. Ewan ko sa'yo kung ano ibig sabihin ng KJOC mo. 4 na letra. Tatanga-tanga talaga ito eh. Tuloy. Tapos, ang kawawa yung mga polis doon. Tinatanong ko. Buti alam mo, kawawa na talaga yung mga polis dyan. Ayaw nyo pa ilitaw yan. Only in the Philippines to. Isang peking pastor, pinrotektahan ng mga politiko. Ha? Diyos ko. Tuloy. 24 hours, palit-palit. Takay mong hirap yan. Ngayon, kung sa tingin nyo lahat na nakakatulong sa bayan to, nasa inyo po yan. Pero sa akin... sige. Ano ba para sa'yo? Ibig sabihin, paalis yung mga polis dyan at pagtatawanan lang nila Kibulog tsaka ninyo, pagtatawanan ninyo. Sa laki na nagastos dyan, milyon na, Kimo. Hindi ka nakakaintindi ng kwenta. Sa 13 araw dyan, milyon na nagagastos niya sa pagkain pa lang. May sweldo pa niyan. Tuloy mo, Kimo. Akin, ang pakiusap ko sa inyo, malinaw ang saligang batas at paghihiwalay ng simbahan at estado. Ibig mo sabihin, Kimo, pag ang pare nagkasala, hindi nahuhulihin dahil hiwalay ang estado at ang relihiyon. At pag ang Katoliko, pag ang tao naman na hindi kapatay ng pare, hindi rin pwedeng hulihin. Ganun ba? Paano bang, hindi ko maintindihan, Kimo. Ibig mo sabihin, wag nang ihulihin si Kibuloy, ganun? Dahil magkahiwalay yung relihiyon saka estado, iba. Ang gulo mo, Kimo. Sakit ulo ko sa'yo. Tuloy mo. Sana po, yun tayo lahat mag-umpisa. Bago po natin to palahin, bago tayo magsisihan. Pare. Ang KJOC. 3. KJOC. Maliwanag, ha? 3 na. Tanga talaga to. Nakainom ka na naman, pare. Tuloy mo. Timbahan po ito. Yun naman po. Maraming salamat po. Tapos na. Ayun, sige mo. Walang kalaman-laman ng sinabi mo naman. Lasing na naman ako sa katangahan nito, sa totoo. 3 beses niya akong bilanggit. Kala ko nga, nagkamali lang nung una. Itatama niya yung kanya sarili. Talagang KJOC, yung KOJC. Hindi ko na po tinapos yan. Hanggang doon lang ako. Taka yung narinig ko yung sagutan. Si Toron, tsaka si General Torre, yung mga sila hindi, wala akong kakwenta-kwenta. Kawawa po yung kapulisan. Totoo. Baka makakulong pa yung pulis eh. Pero hindi ko siguro mangyayari yan. Dahil hindi naman ho lahat ng bobo eh. Pero hindi ko ganun pala yun. Pwede kang magpa-hearing sa kung saan mo gusto. Kaya ito si Bato, sa Davao niya ginawa yung Senate hearing niya.
Pinapayagan pala yun, no? Sakit sa ulo. Wala akong kapanapanalo, sila General Torre. Oh. Diyan, sa usapan na yan. Si Bato Pinuno tsaka si Kimo. Oh, di ba? Separation of church and state ang pinipilit ni Kimo. Di ba? Sabihin, pag nagkasala yung pare, huwag nang habulin. At pag nagkasala naman yung tao sa pare, hindi ko alam, Kimo, sama. Alolaya, shout out. Walang karapatang humingi ng kondisyon ang pugante ng batas, gaya ni Kibuloy. Dapat na ding ipa-impeach si Fiona na sumusuporta sa rapist na pugante. At kung hihingi man siya ng tawad, yun ay dapat sa buong sambayan ng Pilipino. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors, God bless. Totoo yan. Lebrado Ludovico, shout out. Good morning po, Karoke. And to all supporters of subscriber watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Yang si Sara Butangera ay magaling lang sa salapi, pero hindi maipaliwanag kung paano nilustay ang pera. Pwe, tumigil ka nga. Sara Tambaluslos. Tayo dyan, galit siya kay Sara. Jack Romansanta, shout out. Weak leader talaga si BBM. Baligtarin natin. Si Duterte ang presidente at si BBM naman ang magsabing bangag si Duterte at laitin pamilya nito. Papatayin siya ni Duterte. Real talk lang. Totoo yan, Jack. Totoo yan, Jack. Kita mo naman sabi ni Marcos. Ano man masama doon sa selfie? We are selfie capital of the world. Pwede na magpa-selfie maski na. Kunyari, kada nakaka-aresto ka ng pugante, selfie. Ewan ko sa'yo, PBBM. Julito Rubilo, shout out. Brother Roque. Sara, kung manumbat, akala mo hawak nila butante. Samantalang kung hindi sila binoto ng mga Ilocano, silang magkama, magiging presidente ba tatay niya at pati siya, mananalo ba bilang vice president? Tama ka dyan, Julito Rubilos. Itong pa paulit-ulit na sinasabi yan. Ha? Testenko, shout out. Welcome to the club, Testenko. Karoke, baka may ininom na pampahilo. Yan si Kasi Ong, para lang makaiwas lang mga tanong. Kasi dati ang lakas-lakas niya bigla na lang nanghina. At ang tagal niya sa CR. Pwede yan, Tess. Pwede yan, Tess. Drama di ba? Pero pakit talaga. Ginagawan nga ng issue si Dan Fernandez, yung lalagkit daw magtingin na si Kasi sa Kasi. Putik yan. Si Harry Roque, tahimik na si Harry Roque Lala ka na makita kay Harry Roque. Hi po, Karok, sa mga ka-warriors. Good evening po. Yan pong KOJC ay dapat palitan na ang pangalan sa Upakyu. Bakit nga po kaya nagpapakamatay sila doon sa manyakol nilang pastor? Malamang po ay nakikinabang sila ng malaki kay Pacquiao or talaga lang mga bobo sila. Pwede, David. Shout out, David Alvin Mendoza. Federico Mandak, shout out. Ngayon, arestado si Alice Go. Haharap siya sa Senado. Isipin mo, ang sakit sa ulong na idulot ng 3 babae na yan. Ang babata pa nila pero sanay na sa mga palusutan. Pinagmumukha nilang mga inutil yung mga congressman. Hirap na hirap sila sa mga tinatanong kay Sandra, tapos sasagutin ng I refuse to answer or I invoke my right to self-incrimination. Halata mong nauubusan na rin sila din silang mga nagtatanong ng bait. Kasi tingin nila ay pinaglalaruan lang sila ni Cassandra. Isipin mo yung 3 mga batang babae naging mga bilyonaryo. Sa tingin ko diyan, 3 yan ay hindi may-ari ng Pogo pero connected sila. Mga pawn lang yan. Kung baga sa chess, di sila makasagot ng diretso dahil sigurado may banta sa kanilang buhay. Totoo, yun nga sabi, di ba? Ito rin siya sabi nito si Go Waping, tsaka ito si Cassandra Ong na to. Oo, di ba? Ha?
siguro sabi ni General Torre doon sa usapan nila ba to? Ano to? Ano tong mga kausap ko? Ba? Eh, leader nila baliw eh. Si Kibaliw, di ba? O, di anong magiging ano niya mga yan? Di puro mga may sayad yan. Tayo mo si Kibaliw. Kung hindi kayo dadaan sa akin, hindi kayo makakapunta sa langit. Eh, di sira ulo po. Gago. Demonyo. Tuloy natin kay Federico. Di sila makasagot ng diretso dahil may bata sa buhay nila. At oras na magkamali siya, yari siya, baka pati pamilya niya yun. Yun dapat, Federico eh. Dapat itong mga babae na to, kinikim-kim na lahat yung mga pamilya nito, binibigyan ng proteksyon kung talagang gusto nito magsalita. Eh, putik, mukhang gusto pa palabasin. Ewan ko anong nangyayari ng batas na to. Perla San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, nagising na katotohanan si BBM. Naisip siguro ni BBM na baka biglang umikot ang gulong, mapunta siya sa ilalim at kainin ng Marcos ang buong buo ng mga politikong gumiba sa kanya. Isa pa, ang Pogo, baka dumating ang oras, sila ang lumuhod sa mga bumubuo nitong banyagang inchik at maging sunod-sunuran sa mga ito. God bless us all. Totoo yan, Perla San Juan. Estrelita Heroes, shout out my friend. Good evening po, Karoke. Kumusta na po? Lagi po kayong mag-iingat dyan. Watching from Japan. Ikaw din, iingat ka rin dyan sa Japan. Estrelita Heroes ulit oh. Ano ka, Hilok, Ibulok? Sa lahat ng fugitive, ikaw pa ang may kondisyon sa gobyerno. Gagawa ka ng kalokohan. Wala ka palang balls. Gonggong, sabi niya. Ano ka, Estrelita ka. Ayan o, nagpatawag po si Kibulog ng hearing dahil binabiolate yung human rights niya. Tangina mo. Ano ba yan? Excellency, ano ang ginagawa mo? Anita Japon, shout out. Gandang gabi po, Sir Roque, to your loving wife at sa lahat ng mga sumusubaybay sa happy comments vlog mo po galing ng topic ng binahagi. Ang galing ng topic na binahagi mo sa aming lahat. Salamat po. God bless, Sir Rox, especially your loving wife. God bless, Anita. Estrelita Heroes ulit. Spoiled kasi si Kibulok kay Digong nyo. Eh, lahat ng kalokohan, siya sagot ni Digong nyo. Palibasa, partner in crime silang dalawa. O, diba? Ikaw pa. Anita ulit, oh. Humanga ako sa sagot ni PBBM tungkol sa pakiusap ni Rapist Kibulok at Turon. Pahiya ka ngayon kung ako ang member ng KOJC ay tumigil na sila, gumising na sila sa katotohanan, imulat ninyo ang mga mata ninyo. Wala na yan, Anita. Ako hula ko lang sa aking crystal ball. Mga karanja dyan, puro mga ano yan. Puro mga galing sa bundok. Oo, dito na lang kayo, kaysa dyan kayo, yung mga MPA. Oo, may libre pa kayong pagkain. Oo, diba? Anita ulit oh. Ayon sa balita, yung KOJC hindi titigilan ng ating PNP militar kasama ang mga America military. Wawa sa akin nila. Yan underground yan. KOJC kapag natagpuan si Rapist Kibulok, dadalhin din siya sa Amerika. Raul Villanada, shout out Greetings, Uerox nyo may bahay. God bless po sa inyo. God bless, Raul. Raul ulit oh. Tayo nga hindi naman tayo si BBM eh. Parang comics at joke time ang sulat ni Kibulok. Pigilan mo man, matatawa ka dahil kaululan lang ang laman. Totoo. Baliw nga. Raul ulit oh. Ano kaya kung paimbestigahan ang educational background nitong BP? Mahirap lang mamintas pero bokol talaga. Talo pa natin at walang kahiyan sa pagsakmal sa pera. Suga pa eh. Kalat ni Baya, shout out Shout out, Binibining Akirimilos. Wishing you a pleasant day ahead. Ingat ka palagi. Paramdam ka naman, Akira ha. Panay shout out namin sa ni Kalat ni ha. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe ang ginagawa ng kulto ni Kibaliw. Mga buwang talaga. Bakit nila ipagtatanggol ang isang kriminal na wanted? Patawag pa nga ng Elizabeth, si Bato doon sa Davao, pare-pareho silang manang amo nilang mga kampo ng demonyo. Kaya kita nyo kung umasta.
Sila pa ang matapang at outlaw na ang kinikilos nila, Xerox, wala sa hulog. Akala nila mas makapangyarihan sila kaysa sa batas natin. Mga buwang ang mga yan. Totoo. Elizabeth ulit oh. Tungkol naman sinasabi niyong buti na lang at di si Sara ang naging pangulo natin. Tapos talaga ang bansa natin. Mas lulubog tayo sa utang at uubusin ang kaban ng bayan. Kaya Blessing at si BBM ang tumakbo na kahit di ko siya si gusto. Mas okay na din siya kasi nga di siya maka-China at di mamamatay tao at kumakasal na din siya sa mga Duterte para palihim siyang kumikilos para malaman ng taong bayan ang kahayupan ng mga Duterte. God bless. God please help us. Ilayo nyo kami sa kasamaan. Totoo yan, Elizabeth. Chupista Bunaaw. Good day. Gandang gabi po kuya at sa mga pong may bahay at sa mga kawaryos. Ay naku po, nalusutan pa ng mga pulis ang mga taga-sunod ni Kibaliw. Hoy, Baliw, lumabas ka na nga sa lungga mo, hindi yang nagtatago pati mga bata, tinatago nyo pa pati anong meron sa mga bata. At para itago ninyo, di kayo marunong lumaban ng patas. Sige, makilita mo ang parehas na laban pag ang tunay na Diyos ang humatol sa iyo, Baliw. Totoo yan, ha? Ay, ang ganda ng yung kay Arlene Stone, ang ganda ng paliwanag ni Arlene Stone, oo. Bago lang, pinanood ko kanina eh. Elizabeth Iscari ulit, Xerox, pareho tayo ng hula dyan sa hearing ng Kongreso para sa budget ni BP na yan. Di yan pupunta. Oo, tingnan mo. At syempre, siga yun eh. At sa tingin niya, BP ata siya. At di yun makakatiis na bastusin niya ang mga congressman dyan. Ibang klase kasi ang tingin niya sa sarili niya. Ibang level daw siya. Totoo yan, Elizabeth. Tsaka sinabi na nga niya, hindi na siya sasagot sa mga tanto, bahala na kayo dyan. Sa Kongreso, kung anong gusto niyong gawin. Pakialam dyan. Ayaw niya na makipag-usap, di ba? Nile-let go na raw niya, bahala na kayo. Mukhang nakainom din. Kat Gray, shout out. Hula ko hindi dadalo si Shemenet. Para ano pa kung dadalo yun? Yun nga, pinag-iinsulto na niya ang mga kaharap niya. Para na lang nagpasuntok siya kung dadalo pa yun. Kaya no show na yun sa budget and deliberation para maasar niya ang mga kongresista dahil sigurado pinaghahandaan din siya ng mga kongresista. No comment, sabi ni Sara. No way, sabi naman ni Pulong. Hindi nagpatalo ang matanda. Huwag kayo pumunta, sabi ni Digong. Diba? Yun talaga yan, tama. Hindi na hula ko, Kat Gray. Ikaw talaga. Ted, shout out. Ang pinagngingit ko, Karoke, sa PMP na nakakita ng mga minor de edad na mga babae, ay di man lang yata humingi ng permiso sa kinauukulan na kunan ng picture ang mga bata o permiso na i-secure sila. Ngayon, wala na sila na dapat ay natulungan at sila rin ang tumayong ebidensya. Pinagbawalan kaya sila ng miyembro ni Kibulok? Yun na nangyari, Ted eh. Sana nagsama din sila ng media para recorded ang lahat. Yun nga, kulang din sa preparasyon, di ba? Shout out, Guramosa Sarabotska. Guramosa Sarabotska. Tagal mo nawala. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend, Amy Bingzone, malapit na Pasko. Kamusta ka na ba? Sana okay ka lang ha. Dolor Garcia, shout out my friend. Eman Escalona nak, shout out ha. Sabi ni friend Sherwin. Xerox, unang banat na pa-shout out. May patama agad. Parang may pahiwatig na dating. Patay tayo dyan. Sa totoo lang po mabait naman po kaming mga taga-Cavite. Ikaw naman. Alam ko naman, Xerox. Lalong-lalo na po pag kami po tulog. Patay tayo dyan. Masaya ka na naman. Tawang-tawa si Tia Delio. Yung pong mga astig na pogi boys natin. Xerox. Siyempre, ibahin nyo po kami pagdating sa ganyang usapan. Ano po? Sa budot dance pa lang. Patay tayo dyan. Sobrang sablay na po kami. Kita nyo naman. Di ba po?
Daanin na lang po natin sa pogi at budot dance. Ayos na. Instant pwesto na sa gobyerno. Tawa ng tawa. Mas makapal, mas matibay ang labanan po, Sir Rox. Ganyan po kami sa Kasiga at Astig, kaming bayan ng Cavite. Bawal po umapila at kumontra. Yung sa marijuana grade, kita nyo naman, di ba? Simbilis po kami ng kidlat. Ganyan po kaming kabilis, Sir Rox, pagdating sa hustisya. Tawa ka, wala pang petik-petik. Dapat lusot yan bata. O, di ba, Sir Rox? Iba po talaga ang asim ng power naming mga taga Cavite. Isang sutsot at dilat lang ng mata, may pasipol at may kasamang sindak. Nginig to the max ka dapat sa takot, Sir Rox. Patay tayo dyan. Kaya nga, mas gusto ko na lang pong mamundok. Di ko na po matake at matiis ang hiya. Parang gusto ko na rin yatang magpaampon na lang sa mga taga Isabela. Pesting yawang buhay talaga aabutin mo. Pag hindi matibay ang dibdib at tuhod mo sa mga ganap, rayuma to the max at sakit ng dibdib. Ganyan po kalupit ang earth sa Cavite. Yun nga lang, kaya nga sikat kami, di ba, Sir Rox? Buisit, grabing garapal, grabing nakakahiya. Tawa ka ng tawa. Alberto Olaer, shout out. Aroke, sa lahat ng abogado, si Sara Itok Duterte Carpio ang hindi pwedeng ipadisbar. Baka sa rekto nag-bar exam sa Kongreso ang pinagdebatihan nilang OBB budget. Pag sumagot si Sara Itok Duterte Carpio, parang hindi abogada. Pag sumagot Karoke, totoo. Wala, ewan ko anong kaso yan. Ay naku. Jane L, shout out. Sir Rox, katawa-tawa naman talaga si Kibbs. Tawakan, ang kapal ng apog magdiman. Yung mga inabuso kaya niya, kamusta? Hi Kibbs, magpahinog ka na lang kaya. Jane ulit Jun Lagon, my friend, shout out Pastor. Pastor yan, kaibigan ko yan. Pag nag-usap kami niyan, payata 1 oras. Dami namin kwento. Masaya kami, totoo. Jeff Ramos nak, shout out Sabi ni Jane, nagsorry si Pusit sa KOJC, pero yung inabuso ni Kibbs at yung mga binaha na hindi man lang kinamusta. Ay Pusit, ikaw na mismo nag-reveal ng true color mo completely. Ako, tagal ko nakita ang kulay niya. Yung palang tattoo niya sa binti, talagang nakapaikot. Kita ko na, sumasayaw siya kanina. Yung sa TikTok, talagang yung binti niya, paikot talaga. Puno na to. Di kaya hanggang pataas pa yun? Jane ulit Sir Rox, yan si Turon, Turion, na-manipulate na yan ng kulto. Kasi graduate siya dyan sa school ng kulto Yun nga, meron palang law school pa, no? Kompleto yung kampo ni Kibulog, no? May law school, may Bible school. Sa ibabaw, sa ilalim, hindi ko alam kung anong klase nangyayari sa ilalim. Yan, ay nako. Pag pinalayas yung mga kapulisan dyan ng korte, ewan ko na lang, tabla-tabla na. Di ba? Basta yan, palagi ko, tuloy-tuloy talaga yan. Hanggang hindi lumalabas ang kampon ng kadiliman sa ilalim ng lupa. Jane L. ulit Sir Rox. Sir Rox, ang tawag sa ginagawa ni Turon, reverse psychology. Alam naman ng PNP yan dahil bago maging pulis, they take psychological test. How to combat by mind reading cywar nga, di ba? Pero mukhang talagang hirap na hirap siya doon sa pahiring ni Bato at ni Kimo. Paano nga siya hindi mahirapan isang banda lang ang paan pag siya tinitira siya, sinasabot siya. Kanina sinasabot siya ni Bato di ba? Pero Jane L. ulit Siyempre, Sir Rox, di mo masisisi ang PNP na hindi agad ma-rescue ang mga bata. Kasi mga minor baka mabaliktad sila. Kailangan ang DSWD ang mag-rescue. Kaso, naitago agad ng mga kampo ng kadiliman. Pero ma-rescue rin yan. It's just a matter of time. Manalig tayo sa may kapal. Totoo yan, Jane.
Jane ulit, palay ko, Sir Rox, may impeach si Pusit. The government must destroy the Duterte, otherwise, sila ang madidestroy. Alam yan ng gobyerno. Totoo yan. Ang problema nga, Jane, marami pa rin tao si Digong sa gobyerno. Tignan mo yung ombudsman. Jane ulit, They have to impeach Pusit dahil sa dami ng impeachable offense yang ginawa. Yun lang. Ang problema, paano, di ba? Mahina ang pangil, wala. Yan nga sila pa, yung mga nanghuhuli kay Bulog, sila pa ngayon nililitis doon sa Davao. Ito si Bato, tsaka ito si Kimo. Si Rox, tuloy lang ang ligaya ng PNP, tuloy ang manhunt kay Gibbs. Di ba? Shirley J. Sir, shout out, Para sa akin, okay lang ginawa ni General Torre para matuldukan na rin ang mga kalokohan ni Kibulok at sa mga at nang wala nang silang mabudol. Malamang mas marami pa sila dyan madiskubre. At yan si BP Pusit, mas malupit pa yan kaysa sa ama niyan. Kasi kung hindi sila mag-iingat at maging presidente yan, nako, gugurgurin sila yan. Mga kumontra sa kanya. Sige po, Karox, bagat marami tayong problema dyan sa Pilipinas, think positive and be good health always. Ikaw rin, Shirley J. Sir, Michelle Edwin, my friend, shout out, Sabi ni Jaime Catalan, Karox, anong iniisip ni Kibuloy para mag-demand ng kondisyon? Karox, ano ang iniisip ni Kibuloy para mag-demand ng kondisyon? Anong tingin niya sa sarili niya? Kalibel na niya si Osama Bin Laden. Sinasabi niyang hindi siya pahuhuli ng buhay, pero takot siya sa rendisyon ng US. Hoy, Kibulog, isa kang ulul. Tagal ng ulul yan. Nakita mo yung mga kasama niya, puro talaga ulul, di ba? Jaime Catalan, Karox, alam mo bang anong kinatatakot ni Kibuloy? Kasi kahit mamatay siya, muli siyang mabubuhay after 50 years. Ang problema ni Kibuloy ay ang mga batang babae na alaga niya. Kulubot na yun after 50 years. Patay tayo dyan, Jaime. Ano hindi mabubuhay ang hype niyan? Sandra Daisy ulit, Marami ang liligaya sa pagbabalik ni Farm Girl Alice. Kami naman ang mangungulekta sa pera. Tapos na kayo. It's our turn. Saklap talaga ng tadhana ni Juan de la Cruz. Totoo yan, Cassandra ka, Kalat ni ulit, Good morning, Kasani. Laban lang, Kasani. Basukahin mo sila. Hala, iputok mo na. God bless your family. God bless, Kalat ni. Cassandra Daisy ulit, Undesirable alien niya si Alice Goo na sa Malaysia. Nakakasira ng economy nila. Pero sa Pinas, tataba ng pitaka ng mga corrupt money talks. Sa Tagalog, nagsasalita ang pera ni Farm Girl. Kaya safer siya dito sa Pinas. Yun nga, tatanga lang ako. Namasyal pa di ba? Jaime, shout out. Karox, pagkatapos ng lahat ng issue kay Kibuloy, asahan natin na magiging milyonaryo dyan si Atty. Turon. Dapat dyan idisbar para matinda na lang ng banana Q at Turon. Uy, Jaime, panoorin mo yung si Arlen Stone, Ito, mansion pala ang bahay dyan. Binigay daw ni Kibulog. Oo. Yung sana tatapikin ko, Ang haba kasi ng ni Arlen, Pero puro ang kapapaniwala talaga si Arlen Stone. Ano ba naman to? Si Arlen Stone nasa loob ng mismong kingdom na yan, Jaime Catalan, subukan mong i-content yan bukas si Arlen, Tingnan mo, talagang makita mo, wala siyang binabasa. Talagang from the heart ang sinasabi niya kung gaano kahayop si Kibulog. Jaime Catalan ulit, Karox, sa mga oras na ito ay naghahari ang puwersa ng kadiliman sa Davao. Nanonood ka, Jaime, Ako rin, hindi ko na tinapos. Wala ka mapapala. Puro kasi nungalingan ang pinaniniwalaan ng bobong si Bato at mas bobong si Robin Padilla. Pinagtutulungan nila si General Torre. I believe na kayang ipagtanggol ni General Torre ang kabutihan. Totoo, ako rin. At makikita sa mukha ni General Torre na hindi siya natatakot kahit nakaharap niya si Bato na mukhang gorilla. Andun pa si Baste. Oo, diba?
Normura. Ano? Nomura Baby. Baby Ruth. Nomura Baby Ruth. Welcome to the club. Ano? Mga walang ya talaga. Mga kampon ni Kibulok. At mga kampon ni Duterte. Pati pamilya ng mga taong ayaw nilang talagang haharasin nila. Totoo. Nomura Baby Ruth ulit oh. Oy, welcome to the club ah. Mga kulto talaga. Hindi sila mga tao, mga demonyo, miyembro ng Kibulok. Sang-ayon ako sa dyan. Mission accomplished mga boss. Shout out Mirna Regalado. Adorasyon di Maranan. Brother Elias Isyo, shout out. Boy Hong Kong Balong. Long time no see. Menopause Snap, shout out ah. Hanggang dito lang po. Mission accomplished na naman tayo. Hanggang bukas po. Tingnan ko, makasingit ako isa. Mamayang gabi. Tungkol sa aking hipag na walang ya. No? Gusto ko na mag-vlog tungkol sa hayop na yun eh. Ito. Baka makisingit ko, konti lang naman namin gabi. Magandang gabi po mga boss. Ay, hapon pa pala. God bless.